Welcome to Donmar TV News Channel. John, hinihimok ng pamahalaan ng mga kaukulang individual na makilahok na lang mula sa bahay sa pamamagitan ng online na religious activity imbis na isagawa ang traslasyon. Ito ang rekomendasyon ng Department of Health sa Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi. At dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso nitong mga nakaraang araw, nananawagan po kami na i-suspend muna ang lahat ng mga mass gatherings. Kasama po dito ang darating na pagdiriwang ng traslasyon. Bunsod nito, umapela rin ang punong ehekutibo sa mga pinuno ng Simbahang Katolika na ipagpaliban ang traslasyon ngayong taon. Paliwanag ni Pangulong Duterte, kailangan nilang maglabas ng mga kritikal na desisyon para proteksyonan ang kalusugan at kaligtasan ng publiko. Kung nakinig ang Roman Catholic Church, I am now appealing to you to forgo and cancel all physical gatherings, including the procession and the celebration of Mass sa church. Because marami yan sila. There are millions of devotees there. Inihayag naman ni Manila City Mayor Francisco Esco Moreno Dumagoso na tumugon ang pinuno ng naturang simbahan sa pakiusap ng lokal na pamahalaan na muling ipagpaliban ang traslasyon ngayong taon. Busod na rin ito ng inaasahang pagdagsa ng mga deboto sa lungsod, partikular na sa Quiapo dahil sa taunang tradisyon ng ilan nating mga kababayan. Na wala muna tayong translasyon ngayong taon na ito. At wala rin tayong physical mass. No? Online mass lang tayo. Ayon pa kay Mayor Dumagoso, magtatalaga ng mga kawani ng pulisya sa Quiapo upang ipagbawal ang pagtitipon ng mga deboto maging sa labas ng simbahan. John, bunsod nito, nagpalabas na rin ng executive order ang Manila LGU upang ipagbawal ang pagbebenta, distribusyon at pag-inom ng nakalalasing na alak simula alas 6 ng gabi ng January 8 hanggang alas 6 ng umaga ng January 10. Napanood ko po itong bidyong ito na kung saan nagulat ako. Na-shock ako. I think siguro ni kayo sa mga hindi pa nakakapanood, magugulat po kayo. Okay? Si Laila de Lima, kilala natin na medyo malusog ang pangangatawan. Di ba? Alam natin si Laila de Lima medyo kahit na butanding, kahit na medyo lulumba-lumba ang katawan dahil sa sobrang kalandian, sa sobrang kalibugan, kung kani-kaninong saging na nagpapaturo. Alam niyo po kung ano kinagulat ko, mga kapatid? Ang laki ng binagsak ng katawan ni Laila de Lima. Ang laki. Ano kaya, sa mga nanonood po, ano po ang dating sa inyo kung nakita nyo na ba yung latest video ni Laila de Lima na meron siyang mensahe ngayon 2022, New Year, video message niya. Nakita niyo na po ba yun? Papakita ko po sa inyo mga kapatid yung pinaka-latest video niya. Ang laki ng kanyang pinayak. Ang laki ng kanyang binagsak ng kanyang katawan. Ano kaya ito? Tanda ba ito na siya'y malapit ng kunin ni Satanas? Ito ba'y tanda na siya ay malapit ng matodas? Ito ba'y tanda nagpapakita ng isang pagsasabing ang karma is coming for you? Ika nga. Ito ba'y sinasabi ng mga nakakarami o ng mga millennial ngayon? Kasi ang mga millennial ngayon nagkasabi, karma, di ba? Ngayon, ang sabi ng mga ibang millennial, digital na ang karma ngayon. Tignan po natin ang kanyang video mga guys. Papakita ko po sa inyo ang pinaka-latest na video ni Laila de Lima. Papakita ko po sa inyo ngayon. At kayo'y magugulat. Yan po si Laila de Lima. Pakinggan po natin ang kanyang mensahe. Ito po si Senator Laila de Lima. Bumabati sa inyong lahat ng isang mapagpala at makahulugang bagong taon. Together, let us hope for better days and a just and fair society for everyone.
Ang bawat pagsubok ay kaya nating lampasan basta't nananalig tayo, nagdarasal at nagkakaisa. Isang mahigpit na yakap sa ating lahat. Laban lang. Okay, nakita nyo guys, ang laki po ng pinayat ni Senator Laila de Limang Malande. Okay? Yan po, ang laki ng pinayat ng Ale. Nakita nyo, di ba? Hindi po ganyan ang pagkakilala natin kay Laila de Lima. Ang alam natin, ang isang Laila de Lima, mataba, malusog na babae. Pero ano pong nangyari? Bakit ang laki ng pinayat? Or baka hindi na siya na, alam nyo na yon, yung ika nga na ano ng saging o ng saba. Di ba? Kasi, ang laki ng pinayat ng Ale. Hindi natin alam kung may sakit ba siya o anong kalagayan ng kanyang kalusugan. Pero sinasabi niya, isang yakap, isang mahigpit at pananalig. Alam mo, Laila de Lima, babalikan ko yung mga nasabi ko sa inyo mga past live sa ating vlog. Kilala mo pala ang Diyos. May takot ka pala sa Diyos. Bakit mo ginawa? Bakit ka nagprotekta ng mga illegal na droga? Ilang buhay ang nasira ng dahil sa ginawa mong pagpuprotekta sa mga illegal na droga? Tapos sasabihin mo, isang yakap at patuloy tayong manalig? Alam mo, pasalamat na lang ako sa Diyos na naging Pangulo ng bansang ito ang isang Rodrigo Roa Duterte. Why? Kasi kung hindi dahil kay Pangulong Duterte, hindi namin malalaman ng mga pangkaraniwan Pilipino kung sino ang mga taong connected sa illegal na droga. Hindi namin malalaman yan, promise. Kaya malaki ang pasasalamat namin sa isang Rodrigo Roa Duterte na kahit sabihin ninyo palamura yung mama, ganun ang tabas ng dila ng mama, wala kaming pakialam. Dahil ang alam namin, ang isang Duterte, ang kagaya ni Pangulong Duterte, ay totoo sa kanyang sarili. Totoo sa kanyang bawat lingwahe, sa kanyang puso, at may tapang. Yun ang nagustuhan namin sa isang Duterte. Alam nyo guys, masaya ba kayo sa nangyayari ngayon sa buhay ni Laila de Lima? Happy ba kayo na siya ay ika nga'y pumayat at ganyan ang nangyari sa kanyang pangangatawan? Masaya ba kayo mga kapatid? Kasi, alam nyo guys, ito ang dasar ko. Masama mang sabihin, masama man ilitan niya sa kapwa. Ang sabi nga ng mga iba dyan, huwag kang magdasal na ikakapahamak ng kapwa mo. Ayun ako, masaya ko na yun ang nangyayari kay Laila de Lima. Nang mabawasan ang mga demonyo sa ating lipunan. Yan ang dapat. Yan ang dapat niyang makamtan para yung mga tao na naging biktima ng illegal na droga ay magkaroon ng totoong hustisya. Tandaan niyo po guys, kung gusto po natin ng tunay na pagbabago sa ating pamahalaan, kung gusto ninyo na magpatuloy ang magandang ginawa ng kasalukuyan administrasyon, tiyakin po natin sa sarili natin na huwag tayong boboto ng mga taong tiwali, lalong-lalo na sa may mga kaso na dati ng pagnanakaw sa inang bayan. Lalong-lalo na sa mga tao na naging opisyal ng gobyerno na munting maliit na bagay hindi na pagkatiwalaan, tapos ngayon ihahalal natin para tayong mga gago pag nagkataon ng mga ganyan. Tandaan ho natin, huwag tayong susuporta sa mga tiwali. Ayaw nga pala, shoutout nga pala, speaking of tiwali dyan sa mga taga-Paniki Tarlac. Sa mga taga-Paniki Tarlac, nako po, huwag kayong tatanga-tanga. May tumatakbo dyan ng mayora. Ito, mayora lang ang tinatakbuhan niya, pero nagkaroon po ng kaso yan sa Bureau of Immigration. Sangkatutak po naging kaso niya, kaya nga po natanggal yan doon. At ngayon yung kaso niyan ay na-file sa ombudsman. Maging matalino po kayo sa tumatakbo dyan sa Paniki Tarlac.
Ha? Huwag na huwag kayo. Ang balita ko nga, kumampi yan kay Manny Pacquiao. Nung napirahan si Manny Pacquiao, dahil nakuha na yung kwarta, nako, lumipat na kay Bongbong Marcos. At ngayon nagbobongbong Sara na. Baka doon umaasa rin siya ng ginto. Tandaan niyo po yan. Huwag niyong susuportahan yan. Maawa po kayo sa bayan ninyo na Paniki. Ha? Kahit na sinong suportahan yung pagka-mayor dyan. Total, ang mayor naman yung ata dyan, di ko naman kilala. Pero may nagbanggit lang sa akin na taga Paniki na meron daw dyan na tumatakbo. Kaso may mga kaibigan akong taga Bureau of Immigration na mention sa akin yung kasong yan. Kaya, at ang asawa nito present pa rin. Yung lalaki nasa Bureau of Immigration pa rin nagtatrabaho. Ayon doon sa ating mga bubuit. Nako po, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. At medyo ang tingin ko balita, kasi ang kilala ko lang sa Tarlac ko, si Ma'am Belen, ay Ma'am Belenda, na Provincial Director ng DILG. Yan, yung butihing gobernadora ng lalawigan ng Tarlac na si Governor Susan Yap. Yan, kakilala natin yan. Si Mayor Ray Katakutan ng Kapas Tarlac. Si Mayor Aquino ng Mungkada. Ng Hirona, si Mayor Eclair na asawa ng dating Regional Director ng DepEd Cordillera at DepEd Region 3. Nakalimutan ko yung pangalan ng asawa niya na babae. Tapos, yan si Mayor Trexie Angeles ng Tarlac City. Alam nyo guys, maging maingat po tayo sa pagboto. Huwag po tayong magpapadala sa mga matatamis na salita. Huwag tayong magpapadala sa mga, ingat, ingat. Lalo na po ang pagka-mayor, 3 taon kayo magpapakasakit po dyan. Tandaan po natin yan. Maging maingat po tayo. Maging maingat. Huwag na huwag nyong susuportahan ng, magkakaletse-letse po ang buhay nyo dyan. Maniwala kayo. Kung nakagawa po yan ng katiwalian sa Bureau of Immigration na kanyang sinumpaang tungkulin na maglilingkod sa bayan, maglilingkod sa kanyang serbisyong pinasukan ay hindi niya nagawa, paano pa kaya pag nag-mayor yan? Di mas lalong magiging garapal yan na parang binigyan nyo ng pagkakataon na magwalang hiyayan sa inyong bayan. Tandaan niyo po, ang Paniki Tarlac na dadaanan ko po yan. Papunta ng Baguio. Kasi minsan pag hindi ako nag-i-elect, dyan po ako dumadaan sa Paniki. MacArthur Highway. Ingat po kayo sa mga taga-Paniki. Okay, pag binigyan kayo ng pera niyan, tanggapin nyo. Pero wag nyo pong iboboto. Tandaan nyo po. Laruin nyo lang po ang kandidato na yan, yung pagkamayora na yan. Ingatan nyo po yan. Ilaglag nyo po yan. Huwag nyo pong suportan. Nako po, mag-ingat po kayo. Ayan nyo sa mga susunod na araw, mayroon tayong ilalabas na document yan. Kasi may kinakausap tayo na taga-immigration na makakakuha ko ng copy dyan. Total, meron tayong batas sa tinatawag na information bill. Okay? Nakuha ko ng pangalan niya. Pero but this time, wag na muna. Maging aware po kayo dyan. Kaya sa mga taga-Paniki, Tarlac, alam ko po, matatalino ang taga-Paniki. Taksya po, ika nga, di ba? Taksya po, nanong burimo. Nako, ano ba yung nanong burimo? Yun ang mga alam ko sa kayong putay damo ka. Yan ang mga alam ko dyan. Nalingguay, maging matalino po tayo sa mga taga-Paniki. Doon po sa mga sumusuporta dyan, yan po ay para sa inyo yung mura na yan. Okay? Huwag po tayong patanga-tanga. At baka mamaya pagsisihan nyo po. Okay? Ulitin ko guys. Kahit na po sa pagka-mayor na yan o sa senatorial, huwag tayong pipili ng mga senador na pabalik-balik sa Senado pero wala namang ginagawa. Maging maingat po tayo. Maging maingat po tayo. At higit sa lahat, maging maingat tayo sa pagpili ng mga party list. Kasi ang mga party list po napapasukan na po ng mga komunista. Ang malaki po maiaambag natin sa ating bansa, ang maiaambag po natin sa sa minamahal nating bansang Pilipinas, yung pagboto natin ng karapat-dapat. Yung malinis, bago, sariwa. Itong si Dilima,
isang kriminal, isang protector, susuportahan pa ba natin ang isang kagaya niya? Lalo na po yung mga makakaliwa, yung makabayan party list, ay nako po, mag-ingat po tayo. Mag-ingat. Huwag tayong magpadala sa mga matatamis na lingwahe ng mga yan. Maging matalino po tayo mga kapatid. Tandaan po natin, ang sabi nga sa Biblia, ang mga bulaang propeta ay nagpapanggap na maaamong tupa. Ganyan din po ang ibang kandidato. At ito pa po nakakatawa. Meron dyan yung parang puto bongbong na tumatakbong pagkapangulo. Nagsama-sama ang mga korap doon. Sino yung mga korap na tinukoy natin? Nandiyan dyan, si Erap. Di ba? Nandiyan dyan ang Revilla. Nandiyan dyan ang Arroyo. Di ba? Nandiyan dyan sila Enrile. Yan ba ang masasabing pagbabago? Yan ba ang sabing babangon muli? Susuportahan ba natin yung mga tiwali na nagsasama-sama doon? Meron pa naman, may Lenny naman. Sino yung Lenny? Yung mga grupo ng mga tanga, grupo ng mga bobo. Naku po, maawa po tayo sa bansa natin. Nandiyan dyan si Laila Dilimang pahindutin. Naku po, maawa tayo sa bansa. Maawa tayo, mga kapatid. Maawa tayo sa ating inang bayan. Alam nyo guys, sa tigit sa lahat, mag-ingat po tayo. Tumataas na naman ang bilang ng mga nagkaka-COVID dyan sa Metro Manila. Maging maingat po tayo, mga kapatid. Mag-ingat tayo. Alam nyo ang dasal ko? Kung ito'y magpapatuloy, kung ito'y hindi titigil ang tigas ng ulo ng mga kababayan natin na lalong tumataas, alam nyo kung anong dasal ko? Huwag na sanang matuloy ang eleksyon 2022. Yan ang dasal ko. Para yung mga magnanakaw na gustong pumalit kay Pangulong Duterte ay hindi makapwesto. Subukan ninyo na sige magkaraban kayo na magkaraban. Magkaraban kayo na magkaraban. Sige, magpatuloy niyo yan. At kayo rin na magbibigay ng dahilan para hindi matuloy ang eleksyon